Parang nga lang. Tama na mag-video ano? Start. Agaw. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa naglalaro ka at mga mahal mga klase. Natuwa ako magkita kayo at tapos ako natuwa na sa kontinent ko na ang talumpati tungkol sa Pilipinas. Gusto mo ba malaya ang Pilipinas? Maraming 2 taon na Hunyo. Isa sa pinakawalagang araw na kasaysayan sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating guro na si Ginang Merly Paglinawan. Ma'am, bago ko ilahad ang aming talumpati, ako'y magpapakilala muna. Ako nga po pala si Carl James Matildo Lofranco, ang nautusang maglahad ng aming talumpati. Bakit nga ba may rape na nangyayari ngayon o dati pa man? Sa ating bansa, mahirap at masakit mang tanggapin na lumalaganap o dumarami ang kaso ng rape upang gagahasa. Noon pa man hanggang ngayon, hindi na nawala ng kaso ng rape at karamihan sa iba ay hindi pa nare-resolba. Alam niyo ba kung bakit nangyari ang lahat ng ito? Dahil ba ito sa kasuotan ng mga babae? Dahil ba ang iba ay mahilig sa maikling damit? At sa panahon ngayon, marami ng minor de edad na umiinom at mga batang gabi na umuwi na kung saan sila ang nagiging pangunahing biktima. Ngunit ako'y may isang tanong. Kapag pinakasalan ba ang taong ni-rape, mapapawalang bisa ba ang kasong inihain sa rapist? Ang kasal ba ay isang paraan para marisolba at maitapon ng isang pagkakasala? Kung ikaw ay pinuwersa, ginamitan ng dahas, sinaktan, sapat ba ang kasal upang ang lahat ng ito ay kalimutan? Sa usaping ito, ayon sa pag-aaral mula sa isang human rights groups, ang Pilipinas ay isa sa 9 na bansang sumasang-ayon sa Mire Rapist. Kayo rin ba'y sumasang-ayon sa mungkahin ito? Hindi. Kung ako ang tatanungin, ito ay hindi isang magandang solusyon. Ngunit, kung batid ng biktima ng kapayapaan, ito ay pwedeng maging magandang pagkakataon na may tama ang isang pagkakamali. Ngunit hindi dahil pinakasalan mo na ang taong nagawan mo ng pagkakasala, ito ay hindi dahil pakasalan mo na ang taong nagawan mo ng pagkakasala, ang iyong kasalan ay tuluyang mawawala. Dahil ang pagdungi sa pagkatao ng iba ay tulad ng isang mantsa na minsan ay hindi na mabubura. Ngunit nais ko lang linawin sa inyong lahat. Hindi basta-basta mapapawalang bisa ang kasong inahain sa rapist kung kanyang papakasalan ng biktima. Bagkus, kung ang parehong partido ay napagkasundoang magpakasal, ay maaaring maitapon at mapawalang bisa ang kasong inahain sa rapist. At yun lamang po. Maraming salamat. Ang mga minamahal kong klase at kapatid, ito ang aking talumpati. Korupsyon nga ba ang sanhi ng kahirapan? Ang ating mamayang Pilipino ay dumadanas ng matinding kahirapan sa araw-araw na buhay. Ngunit ito nga ba ang sanhi ng kahirapan?
Ang isyu ng korupsyon ay laganap sa ating bansa. Korupsyon dito, korupsyon doon. Ito ay lagi nating naririnig sa balita at sa ating kapwa Pinoy. Kaya hindi na dapat tayo magulat kung korupsyon nga ang sanhi ng kahirapan. Oo, isa ang korupsyon na nakadagdag sa kahirapan ng Pilipinas. Ngunit, imbis na ibigay ito sa tapat na serbisyo at pagpapabilis ng pagunlad ng ating ekonomiya, ito ay binulsa. Kaya gayon man, ang ating kahirapan ay huwag natin isisi lahat sa korupsyon. Magandang umaga po sa mga lahat. Ako nga pala si Cristia Cassandra Sidlacos. Ako po ay naririto para maglalahad ng talumpati. Dapat nga bang mag-aral upang makamit ang tagumpay? Mga minamahal kong kababayan, sa aking paniniwala, ang edukasyon ay susi sa pag-unlad at pagbabago. Nabubuo sa pamamagitan ng pag-aaral. Nabubuo ang kasanayan. Natutunan natin ang mga prinsipyo at prinsipyo. Nabubuksan natin ang ating isipan sa mga bagong ideya at oportunidad. Ang pag-aaral ay nagbibigay sa atin ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan natin upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahang mag-analisa, mag-isip ng malalim at magdesisyon ng tama. Sa pamamagitan ng edukasyon, nabibigyan tayo ng instrumento upang labanan ang kawalan ng kaalaman at maging protektibo sa ating mga larangan. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa personal na tagumpay. Ang pag-aaral ay may malaking epekto sa ating lipunan at bansa. Ito ang nagbibigay daan sa pagbabago at pag-unlad sa pamamagitan ng edukasyon. Natutunan natin ang mga halaga ng pagkakaisa, paggalang at pagtulong sa kapwa. Ito ang nagbubuklod sa atin bilang isang komunidad at nagpapalakas sa ating bansa. Ngunit, hindi sapat na mag-aral lamang para sa sarili nating tagumpay. Mahalaga rin na gamitin natin ang ating kaalaman upang makapaglingkod sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kaalaman at pagtulong sa mga nangangailangan. Nagiging bahagi tayo ng pagbabago at pag-unlad sa ating lipunan. Kaya, mga minamahal kong kababayan, ang sagot sa tanong ng dapat nga bang mag-aral upang makamit ang tagumpay ay isang malaking oo. Ang pag-aaral ay susi sa personal nating tagumpay. Pagbabago sa lipunan at nagpapalakas sa ating bansa. Kaya, samahan natin ang ating mga pangarap ng pagsisikap sa pag-aaral at pagkuha ng kaalaman. Sa pamamagitan nito, tayo ay magiging instrumento ng pagbabago at tagumpay. Kaya't maging handa tayong mag-aaral at tuparin natin ang ating mga pangarap. Mga minamahal kong kababayan, salamat at yun lang po. Kaya umaga sa inyong lahat, ang talo sa galang-galang ng mga mahal ko ang klaseng. Natutuwa akong makita kayo. Namin sa pagkatuwa sa oportunidad ko magtalumpati tungkol sa Pilipinas. Ito nga bang malaya ang Pilipinas? Ika-12 ng Hunyo. Isa sa pinakamalagang araw na kasaysayan ng Pilipinas sapagkat ito ang araw na pagpahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa pagsakop ng Espanya sa bansa.
taon-taon pinabunyi ito upang sa gayon ay maalala ng mga bawat Pilipino ang hirap ng pinagdaanan ng sarili ng bansa. At ngayon, 112 taon nang nakalipas mula nung pinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan. Totoo nga bang malaya ang Pilipinas? Masasabi nga bang malaya ang mga pamilya na sadlak sa kahirapan? Pamilya mas lalo pa nahihirapan, habang ang masagayan ay lalo pang nagiging masagayan. Ang mga kabataang mahirap, mga kabataang ang masabi nga bang malaya ang kabataan na hindi mabigyan ng magandang edukasyon. Ang mga tao, ang mga Pilipino, hindi marunong ibahagi at sarili lamang iniisip. Maaari ang bansang ito ay malaya mula sa mga sakop ng iba. Ngunit kailan may hindi malaya ang Pilipinas? Bigla na sumiran ito.